Magandang araw, Tito Makoy. Ako po si Alice, hindi totoong pangalan siyempre. Babae po ako, babaeng babae as in may petchay. Isang single mother, may isang anak na lalaki at sa awa ng Diyos, professional na rin. 48 anyos na po ako at kasalukuyang ngayong nandito sa San Diego, California. Nagtatrabaho bilang isang manicurista sa isang maliit na beauty salon. Naisip kong ibahagi ang kwento ko para magbigay ng lakas sa mga babaeng nakakaranas at nakaranas ng pantatapak ng ibang tao. Dahil sa mahirap, hindi kauri ng mga may pera, may pinag-aralan at may mga impluwensya. May kasabihan po tayo na pasalamat ka raw kung tinatapakan ka. Huwag na huwag kang makikipagsabayan sa kanila kasi darating ang araw, iinumin nila ang pinakamapait na gamot habang pinapanood mo sila. Naniniwala ako dito, Tito Makoy, kasi ang kabuuan ng kwento ko ay tungkol sa mga pinagdaanan ko. Mula noong magdalang tao ako at isilang ko ang aking kaisa-isang anak. Ang pagpapalaki ko sa kanya at hanggang ngayong professional na siya. Isinilang ako at lumaki sa Zambales. Mahirap lang ang aming pamilya. Isang kahig, isang tuka lang po. Hindi kinaya ng mga magulang namin ang pag-aralin kaming magkakapatid sa kolehiyo. Lahat kami hanggang high school lang ang natapos. Tito Makoy, hindi ako kagandahan noong dalaga pa at bata pa. Masasabi kong ordinaryo lang pero hindi naman yung pangit na yung reject quality na talaga. Tama lang na magkaroon ng tiwala sa sarili pero hindi pwedeng maging suplada. Noong panahon natin, Tito Makoy, osong-oso ang mga sayawan sa barangay. Kung merong pista o anumang kasiyahan, hindi naman ako nagiging model ng bench. Ang ibig ko pong sabihin yung laging nakaupo lang sa bangko kasi walang lumalapit para makipagsayaw. Hindi naman po ako ganoon, Tito Makoy. 18 anyos ako nang magtapos ako ng high school. At para kahit papaano makatulong sa mga magulang namin, napilitan akong pumasok bilang tindera sa isang tindahan sa bayan namin. Di naman kalakihan ang tindahan pero maraming customers kaya nakikita kong kumikita ang negosyo at nakakaangat sa buhay ang mga may-ari nito. Maganda rin ang takbo ng trabaho kahit na hindi kalakihan ang sweldo pero kahit papaano merong tinatanggap na sahod buwan-buwan. Malaking pasasalamat na ito para sa amin. Alam niyo po sa tulad naming mahirap, yung meron kang kinikita araw-araw, malaking bagay na para ipagpasalamat. Ang may-ari ng tindahan ay may isang anak na lalaki, matanda sa akin ng mahigit 2 taon. Tatawagin ko siya sa pangalang Alejo. Si Alejo ay nag-aaral ng college. Commerce raw ang kinukuha nito sa isang kilalang paaralan sa Olongapo. Makalipas ang siguro 5 buwan na pagtatrabaho ko sa tindahan ng mga magulang ni Alejo, nagbakasyon si Alejo na malagi ng mahigit 2 linggo kasi nga semestral break. At habang nasa bakasyon, hindi maiwasang utusan siya ng kanyang mga magulang na tumulong sa tindahan. Minsan siya ang kahero o kaya naman minsan namamahala sa mga lalaking nagtatrabaho sa kanilang tindahan. Isang gabi matapos kaming magsara ng tindahan, habang nagpapahinga ang mga tindera at naghihintay ng mga sundo namin, nakikipagbiruan sa amin sa Alejo, sa aming lahat na mga nagtatrabaho sa kanila. Masayang nagtatawanan kami habang naghihintay sa labas ng tindahan. Lahat ng mga kasamahan kong tindera ay nakaalis na habang ako hindi pa dumarating ang kapatid kong lalaking susundo sa akin kaya naiwan ako. Si Alejo naman nandoon pa rin, hindi pa umaalis. At bilang anak ng amo ko, patuloy rin akong nakikipagkwentuhan hanggang sa dumating na ang kapatid kong lalaking susundo sa akin. Iyon na, Tito Makoy, ang simula namin ni Alejo. Madalas na siyang nakikipagkwentuhan sa akin tuwing
tapos na ang trabaho. Nagbukas na muli ang sumunod na semester sa college. Sa Olongapo na ulit si Alejo kasi nag-aaral ito. Pero tuwing weekend umuwi siya, nagiging madalas ang pakikipagkwentuhan niya sa akin. Hanggang Tito Makoy sa lumalim ang aming ugnayan. Nanligaw siya sa akin, naging kami pero tago lang sa mga magulang niya. Natatakot rin akong malaman ng mga amo ko na kaming dalawa na ni Alejo kasi iniiwasan kong isipin nila ang nag-aambisyon akong makabingwit ng may pera. Kaya patuloy ang aming relasyon pero lihim na masyado ang aming ugnayan. Hanggang isang araw, day off ko sa trabaho, niyaya ako ni Alejong pumunta at mamasyal sa Olongapo. Pumunta kami sa bahay nila sa Olongapo. Kasi Tito Makoy, meron silang bahay sa Olongapo, liban sa kanilang bahay sa bayan namin. Masyadong makulit at mapusok itong si Alejo. Kaya naman, sa unang pagkakataon, merong nangyari sa aming dalawa. Takot na takot ako Tito Makoy, di ko malaman kung bakit napapayag ako ni Alejo sa kanyang pangungulit. Takot na takot ako na baka magbunga ang tagpong iyon sa amin. Lumipas pa ang ilang buwan, lalong lumalalim ang ugnayan namin. Patago pa rin sa kanyang mga magulang at maging sa mga magulang ko ay hindi ko rin sinasabi sa kanila ang aming relasyon. Ang mga naganap sa bahay nila ng maraming beses ay isang bagay na hindi sana dapat maganap sa aming dalawa ni Alejo. Pero mahal ko rin nga talaga siguro itong si Alejo kaya hindi ako makatanggi sa kanyang pangungulit sa akin. Hanggang sa dumating ang menstrual period ko, hindi ako dinatnan. Iniisip ko lang na baka delay lang ng ilang araw, hindi ko muna ito pinansin. Hanggang sa darating na naman ang sunod na buwan ng dalaw ko, ay hindi pa rin ako dinadatnan. At sa trabaho naman, napapansin na rin ng mga kasamahan ko ang kondisyon ko. Karamihan sa kanila nagtatanong na kung ano ang nangyayari sa akin. Sinasabi ko sa kanila na masama lang talaga ang pakiramdam ko. Pero Tito Makoy, dahil nga sa nagdududa na ako, 2 buwan na hindi ako dinatnan, sinabi ko na kay Alejo ang sitwasyon. Pero nanlumo ako sa kanyang naging tugon sa akin. Inaaya niya ako na pumunta raw kami sa Olongapo, ipalaglag ang bata kasi hindi pa raw yan delikado, maliit pang masyado. Tito Makoy, hindi ako pumayag kasi natatakot ako at hindi ko kaya ang iniisip niya. Nagalit sa akin si Alejo nang hindi ako pumayag sa kanyang sinasabing ipalaglag ang bata. Alice, kung ayaw mong ipalaglag ang bata, bahala ka sa buhay mo at huwag kang gagawa ng hakbang na magkakaproblema ako. Yan ang wika sa akin ni Alejo. Wala akong nagawa Tito Makoy kung di ang umiyak kasi hindi ko inaasahan na ganito ang kanyang gagawin. Hindi ko inaasahan na ganoon siya. Wala akong ibang mahingahan sa pagkakataong ito kaya naikwento ko sa isang katrabaho ko na kaibigan rin, si Ate Lulit, ang problema ko. Si Ate Lulit ay matanda sa akin ng ilang taon kaya ate ang tawag ko sa kanya bukod sa pagiging malapit namin sa isa't isa. Ay naku Alice, hindi biro yan. Gusto mo kausapin ko si Ma'am? Wika ni Ate Lulit matapos na maikwento ko sa kanya ang sitwasyon at problema ko. Naku ate, wag po. Bakit Alice? Responsibilidad yan ng anak nila kaya kailangan nilang malaman. Naku ate, wag po. Basta, wag niyo pong sasabihin. Yan Tito Makoy ang palitan namin at pakiusap ko kay Ate Lulit na wag sasabihin sa mga amo ko ang aking problema. Subalit isang araw na bigla ako nang tinawag ako ng nanay ni Alejo na siyang may-ari ng tindahan at amo ko. Kinabahan ako Tito Makoy nang ipatawag niya ako. Sa tingin ko, alam na ni Ma'am at baka hindi nga talaga nakapagpigil si Ate Lulit. Sinabi niya rito. Nag-usap kami ng amo kong babae sa loob ng kanyang silid na parang maliit na opisina rin.
Dito siya namamalagi kung hindi siya ang nagkakahira. Yun nga Tito Makoy, tinawag ako dahil sa problema ko. Alice, totoo bang buntis ka? Yan ang tanong niya sa akin Tito Makoy. Tumangulang ako. Alice, sigurado bang si Alejo ang ama ng dinadala mo? Yan ang tanong niya sa akin. Ma'am, wala naman po akong ibang boyfriend at walang ibang lalaki sa buhay ko. Yan ang wika ko na unti-unti nang dumadaloy ang luha ko sa aking mga mata dahil sa klase ng tanong ng aking amo. Ilang buwan na ba yan? Yan ang tanong niya muli sa akin. Mahigit na po siguro ma'am 1 buwan. Yan naman ang sagot ko. Ipalaglag natin yan, maliit pa yan. Yan Tito Makoy ang wika ng amo kong babae. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Pati pala ang nanay ni Alejo ganoon din ang takbo ng pag-iisip. Ma'am, ayoko po. Natatakot po ako, kasalanan po yan. Yan ang sagot ko sa kanya na umiiyak na. Aba, at anong gusto mo Alice? Pakasal kayo ng anak ko, ganoon ba? Aba naman Alice, tinanggap kita rito para magtrabaho, hindi para magpakasal ka sa anak ko. Mangarap ka naman ng medyo hindi malayo sa katotohanan Alice. Huwag ang anak ko. Kung ayaw mong ipalaglag yan, babayaran na kita ngayon ng buong buwang sahod mo at huwag ka nang papasok sa trabaho. Yan ang sabi ng amo ko sa akin sa aming pag-uusap Tito Makoy. Wala na Tito Makoy, tuluyan ng bumuhos ang luha ko sa aking mga mata dahil sa mga narinig ko sa aking amo. Pagkatapos naming mag-usap, tuluyan na akong umuwi sa bahay. Hindi ko na kinuha ang sahod ko at hindi na rin ako pumasok. Takang-taka ang mga magulang ko nang hindi na ako pumapasok sa trabaho. Pero ang sabi ko sa kanila, ayoko nang magtrabaho. Makalipas ang 1 linggo, dumalaw sa akin si Ate Lolit at labis-labis ang paghingi sa akin ng sorry dahil sa ginawa niyang pagsasabi sa amo ko. Alice, sana maintindihan mo ako, alam mo kaya ako ginawa yun kasi gusto kong ayusin nila yung problema. Pero hindi ko alam na ganyan ang pag-aayos na gagawin ni ma'am. Nako, nakakawalang respeto silang lahat. Yan ang wika sa akin at paghingi ng paumanhin ni Ate Lolit. Walang problema ate. Aaminin ko nagtampo ako sa iyo ng kaunti kasi hindi ka nakinig sa akin. Pero alam ko naman kung ano ang nais mong mangyari kaya hindi ako galit sa iyo. At salamat sa pagdalaw mo. Yan ang wika ko kay Ate Lolit nang humihingi siya ng paumanhin sa akin. Tito Makoy, napansin ng nanay ko ang usapan namin kaya lumapit siya. Sa tingin ko kasi kinukutuban na siya na meron akong problema at yung biglangang hindi ko napagpasok sa trabaho. Nagtanong ito kay Ate Lolit. Lolit, may problema ba itong si Alice sa tindahan kaya ayaw nang pumasok? Yan ang tanong ng nanay ko. Ay wala po tita. Wika naman ni Ate Lolit sabay nagkatinginan kaming dalawa. Sa madaling kwento Tito Makoy, napilitan rin kami ni Ate Lolit na magsabi ng katotohanan. Nasabi namin ang totoong problema. Nagalit sa akin ng nanay ko, nasampal niya ako pero nasaway, napakiusapan at napaliwanagan ito ni Ate Lolit. Kaya tumigil na ang nanay ko at napabuntong hininga na lang siya. Gaya ng inaasahan, lumaki ang tiyan ko, syempre nagpista ang mga marites sa nayo namin. Ako naman kahit na apektado pero didma lang silang lahat sa akin. Di na ulit ako nakipag-usap pa kay Alejo at sa mga magulang nito para matigil sila sa kanilang iniisip na nag-aambisyon akong magpakasal sa anak nila kasi may pera. Si Alejo rin bibihira nang umuwi sa bayan mula nang magdalang tao ako. Para kahit papaano makaipon ng kaunti para sa panganganak, nagtinda ako ng mga kakanin pero sa harap lang ng bahay namin kasi Tito Makoy, delikado kung ilalako ko pa ito, maglalakad ako ng malayo. Ang mga magulang ko ay hindi gaanong nakikipag-usap sa akin pero alam ko naman na kahit papaano
nasa likod ko sila. Ang tatay ko hindi talaga ako kinikibo, dala siguro ng kahihiyang inihatid ko sa pamilya namin. Sa aking pagtitinda ng mga kakanin kahit papaano, meron akong naitabi ng kaunti. Dumating ang oras ng panganganak ko, nakatulong ang kaunting naipon ko sa mga gastusin sa ospital. Noong manganak ako, Tito Makoy, ni hindi man lang dumalaw sa akin ang tatay ko. Dahil nga galit na galit pa rin ito sa akin. Pero noong umuwi na ako at nakita na ang kanyang unang apo, biglang nagbago ang tatay ko, Tito Makoy. Tuwang-tuwa siya sa bata at tuwang-tuwa kasi meron na raw siyang apo. Sa madaling salita, nakalampas ako sa unang yugto ng aking suliranin. Isinilang ko ang anak ko, ang pamilya ko naman buong suportang ibinibigay nila sa akin. Problema ko na lang ngayon ang pang-araw-araw na gatas at pagkain ng anak ko. Ang pagpapalaki ko sa kanya at kung papaano ko siya mabibigyan ng magandang kinabukasan. Alam niyo po, Tito Makoy, malakas sa gatas ang anak ko kaya madalas kinakapos ako sa panggatas. Bagamat nagpapadede ako pero kailangan pa rin ng gatas kung sakaling umaalis ako. Palibhasa nga mahirap lang kami, hindi maiiwasang mamroblema ako tuwing nagkakasakit ang anak ko. Dito ako, Tito Makoy, minsan naiiyak kasi parang napakabata ko pa para suungin ang ganitong responsibilidad. Nabalitaan ko pa na ikakasal na pala si Alejo sa kanyang nobya na katulad nila may kaya rin ang pamilya. Sinasabihan ako ng aking mga kamag-anak at kaibigan na kung sila raw ang nasa kalagayan ko, ire-report ko sa simbahan ang pagkakaroon ng anak sa akin ni Alejo para hindi matuloy ang kasal. Pero ayokong gawin iyon, Tito Makoy, kasi lalabas lang na naghahabol talaga ako sa kanila. Mabubuo ang isip nila na talagang pera ang habol ko. Kaya pinabayaan ko na lang, wala na akong pakialam sa kanya. Sa madaling kwento, natuloy ang kanilang walk down the aisle. Matapos ang kasal, si Alejo at ang kanyang asawa ay namirmihan na sa Manila kasi may negosyo rin silang itinayo sa Manila. Ang balita ko, tindahan din ang kanilang negosyo. Tapos nabalitaan kong na-ospital pala si Alejo dahil sa sobrang taas raw ng lagnat. Di ko nalaman kung ano ang detalye ng kanyang pagkakasakit. Di ko na rin inalam kasi wala na nga akong pakialam sa kanya. Lumipas pa ang taon, mga araw at buwan, wala na akong narinig pa tungkol kay Alejo. Abala na kasi ako sa pagpapalaki sa anak ko, magdadalawang taon na ngayon. Tatawagin ko siya, Tito Makoy, sa pangalang Miguel. Dahil nga naglalakad na ang anak ko, naging madali na sa akin ang paghahanap buhay. Nagtitinda pa rin ako ng pagkain sa harap ng bahay namin at habang si Miguel naman kasama ko, naglalaro sa tabi ko. Sa aking pagtitinda, Tito Makoy, na iraraos namin ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Swerte naman, Tito Makoy, na nag-offer ang pamahalaang bayan namin ng beauty culture course para sa mga out-of-school youth. Ang pag-aaral ay ginagawa tuwing katapusan ng linggo sa pamamahala ng TESDA. Nag-aral ako, Tito Makoy, ng hairdressing at manicuring. Nakatulong nga ang pag-aaral ko ng beauty culture kasi naging dagdag kabuhayan ko ito liban sa pagtitinda. At mabilis ngang lumipas ang panahon, tapos na ng elementarya ang anak kong si Miguel. High school na ang anak ko at napalaki ko siya ng maayos. Nakikita niya ang mga sakripisyo ko kaya gusto niya raw tumulong rin sa akin. Naisip niya na tuwing wala silang pasok, magbabagid sila sa palengke ng kanyang kaibigan para meron siyang kitain. Ayokong payagan si Miguel kasi natatakot ako na baka magkita sila ng kanyang walang bayag na ama na si Alejo. Pero isang gabi, mag-aalas 8 na ng gabi, hindi pa rin umuwi buhat sa eskwela si Miguel.
Nag-aalala na ako, Tito Makoy, kung ano ang nangyari sa bata. Hindi ako mapakali. Alam mo na, noong panahon na iyon, wala pa kaming cellphone kasi wala pa ngang pambili. Kaya hindi ko alam kung paano ko hahanapin ang anak ko. Tinanong ko ang mga kasama niya sa eskwela. Lahat na mga ito ay walang maisagot sa akin kung saan nagpunta si Miguel. Kinakabahan ako, Tito Makoy, kasi first time na ganito, first time na gabi na hindi pa umuwi si Miguel. Hindi ito normal para sa akin. Subalit makalipas ang mahigit 1 oras, dumating rin itong si Miguel, pawis na pawis at wari ko'y pagod na pagod. Ayon sa kanya, sinubukan na raw nila ng kanyang kaibigang magbagid sa palengke at kumita sila ng 100 peso. Pinaghatian nila kaya meron silang tig 50 pesos. Tapos, Tito Makoy, naglakad lang daw siya pauwi para hindi mabawasan ang kanyang kinita noong hapon na iyon. Loko rin ang anak ko, Tito Makoy. Tita Cory. Mantakin mo, ayaw mabawasan ng 5 peso ang kanyang kinitang 50 pesos. Ang totoo niyan, talagang ayaw ko na gawin ni Miguel ang pagbabagid sa palengke. Pero siya ang nagpumilit. Nag-usap na daw sila ng kanyang kaibigan na gagawin ito para kahit papaano meron silang kitain sa pagtatapos ng kanilang klase araw-araw. Kaya pinayagan ko na rin, Tito Makoy, para malaman niya at maisip niya kung gaano kaimportante ang pag-aaral, maranasan niya kung gaano kahirap ang paghahanap buhay kung wala kang pinag-aralan. Sinurpresa ako ng dalaw ni Ate Lolit. Nagtatrabaho pa rin siya sa tindahan ni na Alejo. Kaibigan ko talaga itong si Ate Lolit. Kaya siya pumunta sa akin para maghatid ng Marites. Alice, alam mo, meron akong update tungkol kay Alejo. Yan ang wika niya sa akin. Ate naman, wala na akong pakialam sa kanya. Hindi ako interesado kung ano man yan. Yan ang tugon ko kay Ate Lolit. Alam ko naman yan, pero gusto ko lang na kahit papaano malaman mo na hiwalay na si Alejo sa kanyang asawa. Matagal na pala. Alice, kung natatandaan mo noon, na-ospital siya dahil sa sobrang taas ng lagnat. Ang akala nga raw nila, ma'am, matutuluyan noon si Alejo, pero sa awa naman ng Diyos, nakarecover siya. Pero sa kanyang pagkakasakit, labis raw na naapektuhan ang kanyang reproductive glands, kaya hindi na pwedeng magkaanak si Alejo. At alam mo ba, dahil sa pangyayaring iyan, naghiwalay silang mag-asawa. Ang posibleng hindi na pagkakaanak ni Alejo ay ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Alam mo ba yon? Ito, Tito Makoy, ang mga kwentong pangmarites sa akin ni Ate Lolit. Natawa ako, Tito Makoy, ng bahagya sa kwentong iyon ni Ate Lolit kasi sa tingin ko, umpisa nang kumakampi sa akin ang tadhana. Mantakin mo, Tito Makoy, si Alejo ngayon, lonely is the night na. At yung girlas ng silangan niya, meron na palang kinakasamang iba at may anak na ito. Lumipas muli ang mga panahon, magtatapos na ng high school si Miguel, magka-college na siya sa susunod na pasukan. Kinakailangan na, Tito Makoy, ang malaking halaga para sa kanyang pagkukolehiyo. Ito na ngayon ang pinoproblema ko. Pero sa tingin ko talagang mabait sa akin ang kapalaran. Biglang bumisita sa akin ang kaibigan ko at dating kamag-aral noong high school na si Georgina. Kumusta ka na, Alice? Nako, miss na kita. Tagal na tayong hindi nagkita. Yan ang tanong niya sa akin at nagyakapan kaming magkaibigan, Tito Makoy. Heto, tumatandang single mother. At ikaw, G, kumusta ka na? Naku, mukhang asinsado ang lola. Ang ganda pati ng kutis mo. Yan ang wika ko sa kwentuhan naming dalawa. Sandali, G. Tamang-tama, mabuti pa. Magmerienda ka muna. Ano ba ang gusto mo? Maroya o sandwich? Yan ang tanong ko kay Georgina.
Nako Alice, syempre maruya. Alam mo, namimiss ko yung mga kinakain nating yan noon. Ito ang kanyang sagot nang tanungin ko kung ano ang gusto niyang kainin. Si Georgina Tito Makoy ay galing sa Amerika, nagbabakasyon lang. Tapos kailangan raw sa parlor na kanyang pinagtatrabahuan ang beautician at manicurista, kaya niya ako pinuntahan. Sa madaling kwento Tito Makoy, ang pagbisitang iyon ni Georgina ay naging dahilan para makalipad ako papunta rito sa California kung saan ako kasalukuyang nagtatrabaho. Tamang-tama lang napapasok na sa college si Miguel, iiwan ko siya para magtrabaho ako dito sa US. Ang anak ko Tito Makoy, si Miguel, responsable. Tinuruan ko siyang maging responsable kaya wala akong takot na iwanan siyang papasok sa kolehiyo. Ang pagkakapunta ko nga dito sa US ay naging dahilan para unti-unting gumanda ang buhay naming mag-ina. Si Miguel sa Manila ako pinag-aral ng college, kinukuha niya ay civil engineering. At alam niyo po Tito Makoy, natutuwa talaga ako kasi hindi niya pinapabayaan ang kanyang pag-aaral. Lumipas ang 5 taon, umuwi ako para sa kanyang graduation. Siyempre naman, hindi ko yan Tito Makoy papalampasin kasi ito ang pinaka-importanting araw sa buhay ng anak ko at sa buhay ko. Natapos ni Miguel ang kursong civil engineering at maswerteng pumasa rin sa licensure exam noong taong nagtapos siya. Ngayon ang anak ko Tito Makoy, isa ng engineer at meron ng sariling maliit na construction business. Masaya at laki ang pasasalamat ko sa Diyos sa magandang resulta ng mga Elton John at Creed ko sa anak ko. Tito Makoy, baka nalilito ka po. Si Elton John po ay ang umawit ng kantang Sacrifice. At ang Creed naman, ang kanilang inawit ay My Sacrifice. Kaya ang ibig kong sabihin, laking pasasalamat ko kasi maganda ang resulta ng mga sakripisyo ko. Alice, sa totoo lang nawawala talaga ako dito sa sulat mo. May mga ginagamit kang mga salita na medyo nawawala ako pero naiintindihan ko habang patuloy akong nagbabasa. Sige, ituloy natin ang pagbabasa ko sa sulat ni Alice. Alam mo Tito Makoy, mula pagsilang hanggang sa paglaki ni Miguel, ako lang mag-isa ang nagtataguyod. Bagamat may mga suporta rin ako mula sa aking mga magulang pero mahirap talaga. Si Alejo, walang nakita ang anak ko tungkol sa kanya kahit anino. Habang lumalaki nga pala noon si Miguel Tito Makoy, sinasagot ko ang mga tanong niya tungkol sa kanyang ama, kung bakit kami magkahiwalay ng kanyang ama. Alam niya ang kabuuan ng kanyang pagkatao kaya naman walang bahid kung anumang pag-iisip ang bata kasi alam na alam niya ang kanyang pagkatao. Liban lang sa hindi niya kilala sa personal ang kanyang ama. Maging larawan kasi Tito Makoy, wala akong maipakita kay Miguel. Professional na ang anak ko, inhenyero na kaya nakapagpatayo na kami ng bagong bahay namin. Ang anak ko mismo ang nagdisenyo at syempre siya ang engineer. Ang mga magulang ko naman matanda na rin kaya kasama namin sila sa aming bahay. Meron na rin akong nabiling sasakyan, Tito Makoy. Ang buong akala ko Tito Makoy tuluyan nang mabubura ang nakaraan. Pero hindi. Kasi bumalik ang nakaraan para gumuhit na naman ng bagong kasaysayan. Nagbakasyon ako noon Tito Makoy, pumunta kami sa Olongapo ng anak ko. At bago kami umuwi sa aming bayan, naisipan kong dumaan muna kami sa simbahan. Pagparada namin ng sasakyan, may napansin akong sasakyan sa di kalayuan kung saan ipinarada ng anak ko ang aming sasakyan. Naglalakad ako papasok sa simbahan, sa tingin ko nakatingin sa akin ang mga nasa loob ng isang sasakyan. Dinidma ko lang ito Tito Makoy pero sa tingin ko si Alejo ang nakaupo sa may driver seat. Dahil nga sa aking pagdududang iyon,
Tuloy-tuloy lang ang paglalakad ko papasok sa may simbahan. Hanggang sa lumabas kami ng simbahan, nandoon pa rin ang sasakyan. Sinabihan ko ang anak ko, "Anak, dali, bilisan na natin para makauwi na tayo." Kaya naman mabilis kaming naglakad pabalik sa aming sasakyan. Pagkatapos kong maupo sa loob ng sasakyan, may lumapit na lalaki sa bintana. "Tito Makoy, tama ako." Si Alejo ang lumapit sa may bintana ng sasakyan namin. Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Linako ang pinto at isinara ko ang bintana. Tapos sinabihan ko si Miguel, "Tara na anak, dali, bilisan na natin, uwi na tayo." Yan ang wika ko sa kanya. Nakita ni Miguel si Alejo na nakatayo sa tapat ng bintana na kinakaupuan ko. "Ma, kinakausap ka po ng lalaki dyan sa labas." Yan ang wika sa akin ni Miguel, palibhasa hindi niya kilala sa personal si Alejo. Kilala niya ang kanyang ama sa pangalan lang. Kaya ang buong akala ni Miguel ay kung sino lang ang lalaking iyong nakatayo sa tabi ng bintana ng sasakyan. "Bayaan mo na yan anak, tara na, alis na tayo." Tumakbo at umalis ang sasakyan, naiwan si Alejo na nakanganga. Habang nasa biyahe kami Tito Makoy, wala talaga akong kibo. Pero noong malapit na kami sa bahay, nagtanong si Miguel, "Ma, sino ba yung lalaking kumakausap sa iyo doon sa may simbahan? Tapos yung matandang babae sa nakaparadang sasakyan, siya yung matanda na may-ari ng tindahan sa bayan natin." Yan ang wika sa akin at tanong ni Miguel. Hindi lang ako kumikibo Tito Makoy sa kanyang mga tanong. Hanggang sa dumating kami sa bahay, umupo ako sa may terasa tapos nagfi-Facebook ako. Umupo sa harapan ko si Miguel, nagtatanong pa rin, "Ma, yung lalaking kumakausap nga sa'yo, sino ba yun?" Yan ang pangungulit sa akin ng anak ko Tito Makoy. At akmang sasagot ako, merong kumakatok sa gate namin. Ang nanay ko ang nagbukas ng gate. Naku Tito Makoy, nabigla ako kasi sina Alejo pala ang kumakatok. Sinundan pala ni Alejo ang American Beauty ko. Sinundan nila ang aming sasakyan na hindi ko namamalayan. Narinig ko sa nanay ko, "Ay ma'am, kayo po ba yan? Sige po, tuloy po kayo." Yan ang narinig kong wika ng nanay ko na pinapatuloy ang mag-ina, si Alejo at ang kanyang nanay. Habang naglalakad patungo sa terasa ang mag-ina, binalaan ako ng nanay ko ng mahinang pananalita. "Alice, huwag kang maging bastos sa matanda." Yan ang wika niya sa akin saka pinaupo ang mag-ina. Kumulo ang dugo ko Tito Makoy pero kinontrol ko ang sarili ko. Kasi ang pagmamahal ko noon kay Alejo, buong galit at buong pagkamuhi ang pumalit nang balakin niyang ipalaglag ang anak ko. Pati na rin ang kanyang ina Tito Makoy. Galit na galit ako sa mag-inang ito. Pagkatapos ng mahabang sakripisyo ko sa anak ko, tapos heto sila ngayon pupunta dito para magpakilala kay Miguel. Ano sila? Lucky man sa ano? Alam ko na ngayon Tito Makoy kung ano ang gagawin ko. Ayaw ko namang maging buong walang galang sa nanay ni Alejo, kaya nang tumingin sa akin si Alejo, binanatan ko kaagad. "Alejo, hanggang ngayon pa ba naman hindi mo pa kayang mag-isa? Kailangan mo pa ring idamay si ma'am sa kalukuhan mo at tingnan mo nga yan, isanama mo pa siya para idamay mo sa gulong ginawa mo. Alam ko ang sadya mo rito Alejo, kung bakit sinundan mo kaming mag-ina dito sa bahay. Gusto mong makita ang anak ko? Gusto mo ipakilala kita? Sige, ipapakilala kita. Miguel! Miguel anak, halika nga rito anak. Miguel, halika." Yan ang tawag ko sa anak ko. Paglapit ni Miguel Tito Makoy, bumanat kaagad ako. "Miguel, oh, siya yung lalaking lumapit sa akin doon sa simbahan. Siya si Alejo ang lalaking gustong magpalaglag sa iyo noon." Yan ang wika ko Tito Makoy kay Miguel. Gusto kong maging sibilisado Tito Makoy pero habang nasa harap ko si Alejo, biglang sumagi sa isip ko ang hirap at
katarantaduhang ginawa nila sa akin noon. Yung gustong ipalaglag ang anak ko. Kaya Tito Makoy, Gabriela silang ako ngayon. Namutla si Alejo sa sinabi ko, hindi malaman kung ano ang sasabihin pagkatapos kong bigkasin kay Miguel kung sino siya. "Oh Miguel anak, baka gusto mong yakapin. Sige na anak, yakapin mo na at tatay mo raw siya. Sige na anak, yakapin mo na." Yan ang painsultong wika ko. Si Miguel naman Tito Makoy, hindi umimik at hindi kumikilos. Pero nararamdaman kong nabigla ang anak ko sa mga narinig niya sa akin. Ang mag-ina na si Alejo at ang kanyang nanay, hindi ko mailarawan ang kanilang itsura. Nagulat ako nang biglang magsalita ang anak ko sa mag-ina. "Ma'am, sir, kung halimbawa po ba gibagibang barong-barong ang bahay namin, tapos ako naman nagbabagits lang sa palengke, pupuntahan niyo po ba ako rito? Alam niyo po, madalas niyo akong nakikita noon tuwing nagbubuhat ako ng baggage sa harap ng inyong tindahan. Madalas akong dumadaan." Yan ang wika ni Miguel sa mag-ina. Alam mo Tito Makoy, pumapalakpak ang tenga ko. Clap, clap, clap talaga ang pakiramdam ko sa narinig ko buhat kay Miguel. Hindi niya tinawag na papa ang kanyang ama. Pero tiningnan ko ng matalim ang anak ko kaya alam niyang hindi siya dapat maging lubos na walang galang sa matanda kay ma'am. Medyo kasi Tito Makoy naawa ako ng kaunti sa nanay ni Alejo kasi hindi maipinta ang mukha nito sa kahihiyan. Ayoko namang bastusin siya kasi matanda na. Tanging ang galit ko talaga ay kay Alejo. Suklam na suklam ako sa kanya. Nagpatuloy ang anak ko. "Alam niyo po, okay na sa akin ang itatwa niyo ako kasi kinaya naman akong buhayin ng nanay ko, pero yung gusto niyo akong patayin habang nasa sinapupunan pa lang ako, yun po ang hindi ko matatanggap." Yan ang wika ni Miguel na umiiyak Tito Makoy. Nagsalita naman itong si ma'am, yung nanay ni Alejo. "Alam mo Miguel, patawarin mo kami ng tatay mo sa mga ginawa namin noon sa nanay mo. Matagal ko nang pinagsisisihan iyon. Alice, sana patawarin mo ako sa mga ginawa ko sa iyo noon." Yan ang wika sa akin ng nanay ni Alejo. Pero sinagot ko siya Tito Makoy. "Ma'am, pwede po bang huwag nyo nang tinatakpan niyang si Alejo? Siya naman po lang talaga ang punot dulo ng problema. Siya po ang gusto kong marinig na magsalita." "Alejo, ano ngayon? Magsalita ka na. Ilabas mo na yung tapang at tigas mo noong sabihan mo akong ipalaglag ko ang aking dinadala. Nung sinabihan mo ako na kinakailangang ipalaglag natin si Miguel. At saka isa pa, bakit ba kailangan mo pang idamay hanggang sa dulo ang nanay mo? Hindi mo ba talaga kayang tumayong mag-isa?" Yan Tito Makoy ang mga banat ko kay Alejo. Saka lang siya napilitang magsalita. "Alice, Miguel anak, patawarin niyo ako. Alam kong walang kasing sama ang ginawa ko noon pero nagsisisi na ako. Matagal ng pagsisisi ang ginagawa ko. Salamat rin ako at naging matatag ang mama mo Miguel. Kaya patawarin mo ako anak." Yan ang wika ni Alejo. Alam niyo po Tito Makoy, sa pakabongga ng dramang nagaganap, hindi ako naiiyak. Marahil ubos na talaga ang luha ko sa mga ginawa nila sa akin noon. Napatigas na ang puso ko kaya wa-epek na sa akin ang mga eksenang nakikita ko sa aking harapan. Si Miguel sa unang pagkakataon mula nang lumaki siya, ngayon ko lang siya Tito Makoy nakitang Crayola ang anak ko. Alam ko kung gaano kabigat sa dibdib ng anak ko ang kanyang buhay. Habang umiiyak ang anak ko, akmang lalapit si Alejo para wari ko'y gustong yumakap. Pero sininyasan siya ni Miguel na huwag lumapit. Sa loob-loob ko Tito Makoy, asan ang tigas niyong mag-ina kayo? Wala. Sa tagpong ito, tuluyan na ngang bumagsak sa kamay ng mga Hapon ang bataan. Umalis sina Alejo sa bahay na walang linaw, walang ayos ang nangyari,
walang pagtanggap na naganap mula sa anak ko, walang maganda at malinaw na resulta. Bumalik ako dito sa Amerika pero bago ako umalis, sinabi ko sa anak ko na patawarin na ang kanyang tatay. Kahit pa nawalan ito ng bayag, pero ama niya pa rin iyon, wala nga lang talagang bayag. Lumipas pa ang mahigit 1 taon, Tito Makoy. Umuwi ako para sa kasal ng anak ko pero hindi niya inimbita si Alejo. Tinanong ko si Miguel kung bakit. Ang sagot niya sa akin, wala lang daw at ang kasal daw ay hindi naman PTA meeting na obligadong umattend, ang magulang talaga ang ama. Liban pa doon, nasanay na siya na walang ama. Kaya noong araw ng kasal, ang tatay ko ang naghatid kay Miguel sa altar. Sa gitna ng seremonya, Tito Makoy, ewan ko po ba kung bakit, di ko talaga mapigilang umiyak. Krayulang-krayula ako, Tito Makoy. Alam niyo po kasi, pakalipas ng mahabang panahon na pagpapalaki ko sa anak ko, ngayon lang ako muling nagka-crying. Hindi ko maintindihan. At nang matapos nga ang seremonya ng kasal, siyempre, bonggang-bonggang picturean at kudakan dito, kudakan doon. Aba, Tito Makoy, hindi pwedeng mawala ako sa eksena kaya todo pahid ng mga luha ko sa mata at siyempre, project sa camera, bonggang-bongga talaga. Pero noong tumingin ako sa may pintuan ng simbahan, Tito Makoy, mula sa aking kinatatayuan, hindi ako nagkakamali. Si Alejo ang nakita kong nagmamadaling lumabas ng simbahan. Pinahabol ko siya sa pamangkin ko pero nakaalis na raw at hindi niya na nakita sa labas ng simbahan. Alam niyo, Tito Makoy, kaya pinahabol ko iyon kasi ngayon kitang-kita ko na kung gaano kalalim ang pagkakadapa at pagkakahulog ni Alejo. Medyo naghilom na rin ang sugat sa aking pakiramdam kaya gusto ko sana siyang isama sa resepsyon. Pero hindi na nga inabutan ng pamangkin ko kaya hindi na siya nakasama sa resepsyon. Ilang linggo matapos ang kasal, muli akong bumalik sa Amerika para sa trabaho. Pero kagaya ng dati, sinabi ko sa anak ko na tama na ang galit, patawarin na ang tatay niya bago siya magsisi kung sakali man. Sa akin, Tito Makoy, napatawad ko na si Alejo pati ang nanay niya kasi matanda na rin. Ginawa ko yan para sa anak ko kasi gusto ko ring tanggapin niya ang kanyang ama. Pero Tito Makoy, kung iniisip mo na mahal ko pa rin si Alejo, wala na talaga. Wala nang pagmamahal. Tamang pagpapatawad na lang. Kasi tuwing babalikan ko ang nakaraan, puro galit at puot lang ang nag-aay shall return sa isipan ko. Alam mo, Tito Makoy, madali pala ang magpatawad. Pero ang paglimot talagang mahirap na mahirap gawin. Lumipas pa ang mahigit 1 taon, may anak na si Miguel. Bonggang-bonggang lola na ako, Tito Makoy. At masayang ibinalita sa akin ni Miguel na bibinyagan na raw ang aking apo. At palibhasa hindi ako pwedeng umuwi. Inimbita niya raw si Alejo. Nagpaalam sa akin si Miguel sa pag-imbita niya kay Alejo. At noong araw ng binyag, pumunta nga si Alejo pero masyado raw na nag-aalangan. Parang dinumero ang kilos nito. Nahihiya raw na masyado ayon kay Miguel. Kaya naman siguro, Tito Makoy, lumambot na ang anak ko at sa unang pagkakataon, niyakap niya ang kanyang ama. At ayun nga, Tito Makoy, kitang-kita ko sa video, crying to the max ang mga taong nasa binyagan. Nakita ko sa mga video na ipinadala nila sa akin sa Messenger kaya tuwang-tuwa ako para sa anak ko. Marahil, naramdaman na ni Miguel kung ano ang pakiramdam ng isang ama kaya tuluyan na niyang tinanggap at napatawad si Alejo. Ako naman, Tito Makoy, habang nanonood ako sa mga video at habang natutuwa ako, di ko mapigilang umiyak na naman, Tito Makoy. Ganito pala ang pakiramdam pag alam mong nagtagumpay ka na sa mga pangarap mo, nakalampas ka na sa isang mahirap na pagsubok,
ganito pala ang pakiramdam. Masaya. Kaya lang Tito Makoy, sa kabila ng aking kasiyahang nararamdaman, bakit umiiyak pa rin ako hanggang sa ngayon? Ngayong maganda na ang mga nangyayari sa buhay ko. Maganda na ang lahat at nagtagumpay ako sa aking mga pagsubok na pinagdaanan. Dumating ang mga araw, Tito Makoy, binabalita sa akin ni Miguel na paminsan-minsan raw dinadala niya rin kay Alejo ang kanyang pamilya at bagay naman na ikinakatuwa ito ni Alejo. Dahil nga sa may apo na ako, Tito Makoy, palaging excited akong umuwi at magbakasyon sa Pilipinas. Pero kinondisyon ko si Miguel na tuwing nandyan ako sa Pilipinas, hindi pwedeng harang-harang sa daanan ko ang tatay niya. Dapat pag nasa Pilipinas ako lang ang bonggang-bonggang lola, hindi pwedeng umiksina si Alejo. At 2 beses nga ako, Tito Makoy, na nagbakasyon, ganoon talaga. Palaging nasa longga lang niya si Alejo. Hindi pwedeng lumabas ang ermitanyo habang oras at panahon ng isang diwata sa mga apo. Ngayon, Tito Makoy, plano ng mga anak ko ang magbakasyon dito sa San Diego. Kaya lalo akong excited na excited. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Tito Makoy. Sana magustuhan mo at mapili at sana magustuhan rin ng iyong mga nakikinig. Lubos na gumagalang, Alice. Maraming salamat, Alice, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Unang-una, sasabihin ko sa iyo na saludong-saludo ako sa tibay at lakas mo. Saludo talaga ako. Tungkol doon sa tanong mo kung bakit hanggang ngayon umiiyak ka pa sa kabila ng nagtagumpay ka na, matagumpay na ang buhay mo. Alam mo, Alice, yung pag-iyak mo na yan, natupad mo na yung iba mong pangarap, yung magandang buhay, mapagtapos at mapalaki ng maayos si Miguel. Successful ka sa ganyang bagay, sa pangarap mo na yan, natupad mo na yan. Pero alam ko na ang pinangarap mo talaga, normal ito sa lahat na babae, ito ang normal na pangarap ng mga babae. Ang pagtanda nila, magkaroon sila ng masaya at buong pamilya. Ngayon, kung titingnan mo ang pamilya mo, nandyan si Miguel, nandyan ang mga apo mo na nagbibigay kulay sa iyong buhay. Pero may kulang si Alejo. Kaya ang kulang na yan sa pangarap mo ay si Alejo. Kasi yung sinabi mo sa akin kanina na ang lahat ay puro pagpapatawad na lang, ang pagmamahal ay wala na. Kasi bumabalik sa isipan mo kahit papaano yung mga ginawa nila sa iyo noon. Alam mo, ang pagpapatawad, palaging dumarating yan, may kasamang pagmamahal. Yung awa, lalong-lalo na ang awa. Naawa ka kay Alejo. Ang awa talagang palagi yang dumarating na may pagmamahal. Ang pagpapatawad minsan dumarating pa na medyo mas mababa ang sabihin nating ang quantity o kaya amount ng pagmamahal. Mas mababa, pero ang awa talagang mataas ang pagmamahal na kasama dyan. Hindi naman tayo nakakaramdam ng awa sa kahit na hindi natin kilalang tao na walang kasabay na pagmamahal. Kaya tayo naaawa sa isang tao kasi yung emotional attachment baga natin na pareho tayo tao, alam natin kung ano ang nararamdaman niya. May kasabay na pagmamahal yan. Kaya sa madaling salita, ang kulang sa buhay mo ay si Alejo. Heto nga pala ngayon, halimbawa, paano ang gagawin mo kung hingin sa'yo ni Miguel na patawarin mo na at tanggapin si Alejo para mabuo muli ang inyong pamilya? Si Miguel, sinunod ka niya noong sabihin mo sa kanya na patawarin na ang kanyang tatay. Ginawa niya ngayon, nakakasama na niya ang kanyang tatay. Paano kung si Miguel naman ang humingi sa iyo na patawarin si Alejo para mabuo ang inyong pamilya? Alam mo, walang masama akong nakikita kung sakaling mangyari yan kasi unang-una kayo naman talaga ni Alejo ang unang nagkaroon ng relasyon. Pangalawa, si Alejo nagpakasal pero hiniwalayan ng kanyang asawa. Ang kanyang asawa may sarili na ring pamilya ngayon. At hindi talaga imposible na pagbuklorin muli kayo ni Alejo kasi
meron kayong anak at meron kayong mga apo. Kahit na anong gawin natin, hindi talaga kayo magkakahiwalay ni Aliho ng ganap na hiwalayan hanggat meron kayong mga apo at meron kayong anak. Itong mga apo nyo at anak nyo ang talagang magbubuklod sa inyong dalawa. At kung dumating ang panahon na yon, wala akong nakikitang masama at masaya nga kahit papaano kayo pa rin sa huli ni Aliho. At pwede kong sabihin sigurong kayo talaga ang tinadhana. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.